Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Isa na naman mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Good morning, Kuwait. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kung saan man kayo inaabot ng pangangaral na ito, ay naniniwala ako na may gagawin ang Diyos sa umaga pong ito. In behalf of Pastor Melvin Ramirez, Pastora Grace, and to all the leaders, kami po ay narito upang magpagamit sa Lord at narito po ang inyong lingkod upang magpagamit sa pangangaral ng kanyang mga salita. Hayaan po natin na ang Diyos ang siyang manguna sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And let us all stand bilang paggalang po sa salita ng Diyos. And let us open our Bible in the book of Exodus, chapter 17, verses 8 to 16. Babasahin ko po sa Tagalog na salin sa Exodo, Kapitulo 17, talatang 8 hanggang 16. Ganito po ang sinasabi. Na magkagayon dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Refidim. At sinabi ni Moses kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumabas. Lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayon ginawa ni Josue, gaya ng sinabi ni Moses sa kanya, at lumaban kay Amalek. At si Moses, si Aaron, at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol. At nangyari, pagka itinataas ni Moses ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. Datapwat ang mga kamay ni Moses ay nangalay. At sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan. At inalalaya ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay. Ang isa'y sa isang dako at ang isa'y sa kabilang dako. At ang kanyang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. At nilito ni Josue si Amalek at ang kanyang bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak. At sinabi ng Panginoon kay Moses, isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat at ipagbigay alam mo kay Josue na aking ipalilimot ang pag-aalala kay Amalek sa silong ng langit. At nagtayo si Moses ng isang dambana at pinanganlang Jehovah Nisi. At kanyang sinabi, isinumpa ng Panginoon, ang Panginoon ay makikipaglaban kay Amalek sa buong panahon ng lahi nito. Tayo pong lahat tayo yumuko at tayo manalangin. Aming Diyos na tapat at banal, aming Ama na siyang sumasalangit at nakakaalam ng lahat ng bagay. Kami po ay lumalapit sa iyo na may magpapakababang puso at kinikilala na wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming po mga buhay. Kami gumagalaw, kami humihinga dahil po sa idinugdugtong mong buhay sa bawat isa sa amin. Kaya naman sa oras na ito, kinikilala namin na ikaw ang Diyos na siyang mangungusap sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. Buksan mo ang aming mga puso, gawin mong matabang lupa upang ang iyong mga salita ay mapunla at magbunga sa pamamagitan po ng aming pong pakikinig. Hayaan mo, dakilang Diyos, gawin mo lamang akong daluyan ng pagpapala ngayong umagang ito at anuman ang karumihan na nakikita mo sa akin, hugasan mo ako, Panginoon, at gawin mong marapat bilang tagapangaral ng iyong mga salita. At dakilang Diyos, anuman ang plano at gawa ng dyablo sa aming kalagitnaan ay aming sinasaway, winawasak sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat. At hinihiling po namin ang katagumpayan ng gawain ito sapagkat ito'y aming hinihiling ng may pananampalataya sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan nga muna natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Karapat dapat ang pagsamba, papuri sa ating nag-iisang Diyos. Amen. So sa hindi na pagtatagal, our title for today is entitled Jehovah Nisi. Siguro nagtataka kayo, ano bang ibig sabihin ng Jehovah Nisi? Ibig sabihin, the Lord is my banner of victory. Ang Diyos daw po ang watawat ng ating tagumpay, mga kapatid. Ang Diyos daw po ang ating bandila ng tagumpay. Ibig sabihin ng Jehovah
Nisi, mga kapatid. Amen. So simulan po natin in the background of our text. In this chapter, mga kapatid, sa 17 in verse 15, for the first time the Lord is revealed as Jehovah Nisi. This is the first battle, mga kapatid, that Israel has after they leave Egypt and are traveling in the desert. Yung pag-alis po nila from Egypt, ito yung kauna-unahang laban na kanilang haharapin. Because at the Red Sea, the Lord said, stand still and see the salvation of the Lord. Sabi ni Moses, ibig sabihin, salvation is the Lord's work for us to receive. Bilang mga anak niya, tayo dapat ay isang mananagumpay. At ang Diyos ang gumagawa ng salvation and victory in our lives. Israel was now traveling in the desert in the place called Rephidim. And the group of people known as Amalekites attacked them. Talagang sinugod po sila. Kung makikita natin sa una, ang humahabol sa kanila ay ang mga Ehipsyo na ginawa ng Lord na talagang nilipol ang sumusunod sa kanila. And this is the first battle. Wala pong karanasan ng mga Israelita sa pakikipaglaban. Ito lang po ang unang pagkakataon na sila po ay lalaban. And that battle is within Amalekites. Moses tells Joshua to choose men and go fight against Amalek. At ang sabi ni Moses, I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Tatayo ako doon at itataas ko ang tungkod ng Diyos. Basahin natin in Exodo chapter 17 verse 9. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakipaglaban ng mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Verse 10, sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kasunod, ano pong nangyari dyan? Ibig sabihin, magkasama po doon si Hur at saka si Aaron na umakyat po sila doon sa burol. Rod of God used to be the rod of Moses. As Moses surrendered his life to God, the rod of Moses became the rod of God. Anong ibig sabihin nun? Ito po ay parehong tungkod na ginamit po. Kailan? Upang gawing dugo ang tubig. Natatandaan po ba natin? Ito rin yung ginamit niya sa mga salot sa Ehipto kapag itinataas niya ito. Ano pa? Upang hatiin ang dagat na pula. Ginamit din po niya ito. Amen? Ano pa? Upang magdala ng tubig mula sa bato. Ginamit niya ito. Yung tungkod na ito. At ngayon po mga kapatid, ngayon naman ay upang magdala ng tagumpay laban sa mga Amalekita. And that the same rod is the presence of the Lord. Because Moses surrendered his life and this rod became the symbol of the presence of God. Na siyang sumasa kanya o sumasa kay Moses, once he raised the rod of God, siguradong may ginagawang miracle ang ating Panginoon. In verse 11, anong nangyari? Tingnan po natin. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kung makikita ninyo, no, nakataas, nananalo. Ano naman nangyari? Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Kung makikita natin, there is something happen when the rod of God raised in the hand of Moses. At kapag bumaba, natatalo po sila. In verse 12, anong sabi diyan? Nangawit na si Moses, kaya sina Aaron at si Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Sino pa naman ang hindi mangangawit, mga kapatid? It's almost full day and full night na battle talaga. Grabe po ito. Ganong katindi yung battle at nakataas yung tungkod ng Lord kay Moses. Verse 13 to 14, anong sabi diyan? Dahil dito'y natalo si Josue ang mga Amalekita.
Verse 14, anong sabi ng Panginoon? Sinabi ni Yahweh kay Moses, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo mahalimutan. Pinasusulat daw ng Panginoon. At sabihin mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang mga Amalekita. What is the meaning of this? Record this for future generation. Ipinasusulat ng ating Panginoon para kay Moses, upang maalala ng future generation. People need to rehearse this so they can have victory. Victory over this enemy. Maaalala nila kung paano pinagtagumpay sila ng ating Diyos na buhay. Alam nyo, dapat may record tayo in the times that we have a victory in our problems. Dapat recorded sa isipan natin, hindi lang sa isipan at puso natin, maging kahit dun sa libro o kaya dun sa notebook mo, kung kailan ka nagtagumpay sa biyaya ng ating Panginoon. Anong sabi ng Roma, Kapitulo 15, talatang 4? Ano mang nasa kasulatan noon, pang-una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ipinasusulat ng Diyos ang bawat tagumpay mo para kapag maaalala mo to sa panahon ng problema mo, mayroon kang pag-asa. Alam ng Diyos marami kang problema ang harapin. Alam ng Diyos marami kang sasalungaing battle in your life. Kaya ang gusto ng Lord, panghawakan mo yung pangako ng Panginoon. And in verse 15, sabi diyan, and Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. What is the meaning of Jehovah Nissi? The Lord is my banner of victory. Hallelujah! Ang watawat ng pagtatagumpay na ibinibigay ng Diyos. Ang bandila ng pagtatagumpay. Anong sabi sa Tagalog? Gumawa si Moses ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon ng aking bandila ng tagumpay. Sabihin nga natin, Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. And that is the covenant name of our God. Kaya yan yung title natin. Jehovah Nissi. Alam niyo po ba mga kapatid, in the life of every people, especially as a Christian, life is a battleground. Ang buhay ay pakikipaglaban mga kapatid. And if life is a battleground mga kapatid, ang nangyayari, some people describe life as battleground. You have to fight to survive. Ang buhay daw, simula ng ipanganak ka, yun pa nga lang gagawin ka. Bilang bata, nakikipaglaban ka na. The sperm cell of your father ay napaka-libo-libong sperm cell at isa lang yung papasok para magtagumpay at ikaw yun. Hindi ka ba natutuwa? Isa ka sa nakipaglaban from the beginning sa millions of sperm cell at ikaw yung isa na nagtagumpay. Pumasok doon at nabuo yung cell. From the very start, you fight for your rights as a human being. And starting from the day a baby is born, he has to fight the unfriendly environment the world has to offer. Makikipaglaban siya saan? To all kinds of germs and diseases. Kaya yung kanyang mga magulang taking so many shots just to protect them from harm that he will grow up healthy. Kaya nga from the beginning, pa-injection yung magulang para sa laban patungo dun sa germs. And after that, ano nangyari? By the time he is old enough to go to daycare, he needs to fight for attention and conquer his fear to be separated with his parents.
Lalabanan niya yung takot niya. Sino dito yung unang dinala sa daycare ngal-ngal ng ngal-ngal? Oh, naalala mo, nung araw, iniwanan ka doon ng nanay mo. Iyak ka ng iyak kasi nakikipaglabang ka sa mga kapwa mo daycare. At hindi lang ikaw, may kapwa daycare ka na umiiyak. And you need to fight for your peer. Amen? Next. Then, in grade school, nung grade school ka na, he has to fight for acceptance. He has to fight for his grades. He has to fight for peer pressures, yung mga kasamahan niya. And he need to fight for the favor of the teachers. Kaya nga meron mga first honor, second honor, third honor. They are fighting para makuha nila yung kanilang gustong kamitin. And after that, and then, when he goes to college, anong nangyayari? Laban pa rin siya ng laban. At pagdating sa to job market, to finding dates, and many more hurdles he has to overcome just to survive. Ganyan ang buhay. Sino dito yung nag-college? Kahit hindi nga lang college, kahit high school nga lang eh. Grabe. And anong sabi doon? To survive, and if he is lucky, he may make it to something somehow. Makukuha niya yung pangarap niya kapag nakipagpursige siya, nakipaglaban siya. Amen? And after that, after the college, after magtrabaho, habang makakuha ng kanyang kurso, lahat natapos siya ito. And then, what happened? And then, having family. Anong dapat gawin? You need to fight for their needs. Kinakailangang magtrabaho ka. Kailangan labanan mo yung pagod. Kailangan wag kang magpahinga. Kailangan kuminsan hindi ka makatulog to give their needs. And that is the human being. Hanggang ngayon, ang problema, yung kayod ng kayod at nalimutan ang gawain ng Panginoon, pati sakit na kayod na nila. Wag na wang mangyari sa atin. So first, that is the fight of a human being. Second, spiritual growth is also a battle to win. Kailangan mong ipaglaban ang iyong pananampalataya bilang isang mananampalataya. Why? Because ever since the great fall of Adam and Eve, men have to fight to resist the corrupted nature, temptation from the inside and out. Simula nung nahulog ang ating mga magulang sa pananampalataya, yung sa magulang natin sa ating laman, ano nangyari? Laging may pakikipaglaban, laging may temptation, inside and out, sa puso natin, sa laman natin, at maging sa mga nakikita na there is always a battle. Ano nangyayari? Crossing river of evil all over. Tumatawid tayo sa mga ilog at agos ng kasamaan sa lahat ng dako. Kailangan tawirin mo yon. Kailangan lampasan mo yon, yung mga kasamaang yon. Kaya nga ang sabi niyan, come out. Umalis kayo and separate, sabi ng Panginoon, upang huwag kayong mahawa sa kanila. And you are climbing mountains of problems. Tayo pong lahat, tayo'y parang umaahon sa bundok ng problema. And constantly fight, lagi tayong may laban, the spiritual war against the devil every day of his life or our life. Lagi tayong may laban, mga kapatid. And now, I know you have a battle also. Yung pakikinig mo pa lang sa simula, inuudyok ka ni Satanas na huwag kang makinig. Huwag kang manood, matulog ka na lang. There is a spiritual battle, mga kapatid. And your spiritual growth, you need to fight para ikaw ay magtagumpay sa buhay pananampalataya. Now, the Exodus journey na binasa natin in chapter 17, mga kapatid. Anong ibig sabihin yan? The history of the Exodus of the Israelites is a journey all people of God need to travel. Yung istorya po sa ating binasa ay isang istorya na kagaya natin sa pakikipaglakbay sa mundong ito. Bilang isang tao at bilang isang mananampalataya.
we may learn important lessons, brothers and sisters, from the part of history, both on individual and corporate level. Mauunawaan na natin dito kung paano makipaglaban ng mag-isa at makipaglaban ng maramihan. Ano pa? Anong ibig sabihin yan? The struggles, the setbacks, the battles, and victories of the ancient Israelis are the same as the modern day Christians. Wala pong pagkakaiba ito. Kaya yan yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Though the Exodus was commanded by God, the journey was never a smooth one, brothers and sisters. Hindi madali yung laban. Kahit ang Lord ang nag-utos ng journey na ito sa kanila, pero hindi mabilis. Hindi yung isang araw ando na sila. No, there is a process. And the battle against the Amalekites is a great story of us to learn some of the lessons and techniques on how to win over the battles of both in this world and the spiritual level. Gusto nyo bang malaman kung paano magtatagumpay? Magsabing amen. Lahat ng gustong magtagumpay sa lahat ng laban sa mundong ito. Lahat ng laban sa sarili mo. Lahat ng laban na sasalungain mo. Una na dapat nating gawin ay ito. Know the battles you will fight. Alamin mo kung anong klaseng battle ang haharapin mo. Hindi po pwedeng laban ka ng laban, yung palang kalaban mo, hindi mo alam kung anong aksyon. Kailangan you know what is your battle and how you fight the battle. Una, knowing our enemies and their schemes maybe help us strategize our defense better and winning more battles. Para maging matagumpay ka, alamin mo ang kalaban mo. First, there is more than one enemy. Yan ang itanim mo sa isip mo. Hindi lang isa ang kalaban mo. Amen? Kung matatanda natin, from leaving Egypt to arriving in Canaan, the Israelis had encountered more than one enemy. Dapat alamin mo, kapatid, na hindi lang isa ang laban mo. Maya't maya may laban ka at marami kang sasalungaing laban sa buhay mo. Tingnan po ninyo, the Amalekites were just one of the many enemies Israel encountered in their journey to the promised land. Other enemies such as Palestinians and the Edomites, the Ammonites, and the Midianites all were also eager to make their life miserable. Ang laban natin, mga kapatid, ay talagang gusto tayong pabagsakin at maging miserable ang buhay natin. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang buhay ay magiging mapayapa kapag ginagawa mo ang iyong bahagi ng tama at matuwid. Habang nagpapakabanal ka, habang lumalakad ka sa salita ng Diyos, there is coming a lots of battle in your life. Baka nga ngayon may battle ka. Alamin mo. Ano ang battle mo? Sino ang kalaban mo? Amen? The same happens to real life today, brothers and sisters. Challenges and hurdles are part of everyday life. Problems and difficulties are companies of every human being. Kakambal na po natin yan. At pag sinabing kakambal na natin yan, kailangang ma-immune ka dyan. At dapat maging handa ka dyan sa battle na yan. So know that there is not only one battle. Marami kang enemies, brothers and sisters.
And second, battles and enemies need no invitation. Hindi mo siya kailangang imbitahan yung battle na yan. Kusa siyang darating sa'yo. Gustuhin mo man o hindi, darating ang battle ng buhay mo. They will come to you anytime, anywhere. They choose to without warning. Walang sabi-sabi, darating siya. Walang pakipakiramdam, darating siya. And there is always a battle. Anong klaseng battle meron ka ngayon? Huwag kang magtaka sapagkat anytime, anywhere, darating yan. Tingnan nyo, while the Israelites were traveling peacefully, finding their way out of the land of oppression and slavery, the Amalekites decided to come and attack them without warning or reason. Walang pasabi. Hoy, darating ako. Wala. Kusang dumarating ang kalaban. Walang pagpapasabi, walang warning. Kaya nga huwag kang magugulat. Dapat lagi kang handa sa pakikipaglabang ito. You don't have to do anything wrong. Hindi mo kailangang maggawa ng anumang pagkakamali. Don't have to provoke anyone's anger. Don't have to blame of anything. Take note, problems, betrayal, criticism, letdowns, and unfair treatments will find their way to you. Lahat yan darating sa'yo. Kaya ang tanong, handa ka ba na harapin sila? Amen? Handa ba tayong harapin ang labang ito? That is life and we can do nothing about it, brothers and sisters. Yan ang buhay natin. In every details of our lives, there is always a battle. Hello? Andyan pa ba kayo? Nauunawaan nyo ba? Kaya pala, Brother Dennis, gano'n na lang, nawiwindang ako, biglang may dumarating na ganito, may dumarating na ganyan. Number 3, battles come in many forms. Dapat mong alamin yan. Know your battles. At dapat mong alamin na maraming paraan ang laban mo. Take note. Physical. Battles may be brutal but are easy to recognize and fight. Kasi physical eh. Battle from outside and are easier to be identified kasi kita mo. But there are enemies and battles you never imagine they will come, but they do. Hindi mo ini-imagine, minsan hindi mo inisip na mangyayari sa'yo, pero darating at darating sa'yo. For example, baka yung amigo mo, o amiga mo, o BFF mo, isang araw, your mortal enemy. Hello, sa lahat ng may amigo, amiga, may BFF. Take note, do not be surprised if one of your friends turn out to be your fearful enemy someday. Because Satan can use that as your battle. Kaya tingnan mo katabi mo. Baka yung BFF mo na akala mo ganon kayo. Isang araw, siya pa yung sasaksak sa likod mo. But be prepared. Amen? Be friendly, but be wise. Sabi ng ating Panginoon. People whom you trust, brothers and sisters, the most might one day will turn against you, as David had lamented. Tingnan po ninyo yung pagtatangis ni David. Anong sabi ng awit 41 verse 9? Lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan. Tapat. Yung pala patapat na kaibigan.
Kasalo ko sa tuwina, iisang plato ang kinakainan. Hello. Iisang table ang pinagsasaluhan. Karamay sa anuman. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kalaban. Ingat. Maybe Satan will do that to be your battle. Unexpected. But it will come. Amen. There are also battles, brothers and sisters, of the flesh. Hindi mo inaasahan biglang maghahanap yung flesh mo. Lalo na yung mga wala dito, ang mister nyo o misis nyo. Baka isang araw maghanap si flesh mo at magkamali ka ng haharapan, hindi si mister mo. Battle of the flesh. The devil nature of man is, the evil nature of man is within you. Hindi pa po tayo nababago, mga kapatid. Amen? The corruptible human being is in your flesh until now. At kapag kumatok yan, dapat saraduhan mo. Dapat labanan mo. Second, battles of the heart. Minsan yung tibok ng puso mo, baka iba na. Anong laman na? The greediness is with you. The hatred is with you. And the thoughts of evil is with you. Be careful, there is a battle in your heart. Kapag medyo may nagsasalita na sa puso mo, nakakaiba, i-rebuke mo na, may battle ka dyan. Ano pa yung pangatlo? Battles of the world. Ano ibig sabihin ng battles of the world? Yung temptation na ipinapakita ng mundo. Napakasarap pag-enjoy sa mundo. The worldly values and pleasure-seeking lifestyle. Dati, sunod na sunod ako sa luho. Sunod na sunod ako sa uso. Ngayon, ni hikaw, ni malalaking kwintas na parang may sakit sa atay, hindi ko na magawa. Sometimes, the word will knock to punch you. And the question is, are you ready to fight for the world? It means we are constantly at wars. Lagi tayong nasa laban and battles against the devil, the world, and our corruptible or corrupted nature. Andyan yung laban, kaya dapat prepared ka. Sabihin mo nga, kapatid, prepared ka ba? Ikaw ba prepared? Alam niyo kung minsan, ganyan din ako eh. Bigla na lang akong para bang na punch ng isa at medyo natatauhan ako. Aba, may laban pala ako ngayon. Sometimes, the Lord will allow the Satan will punch you para maunawaan mo that you have a battle. Baka ngayon ng umagang ito, may sumuntok sa'yo spiritually to know that you need God in your life. Palapakan nga natin ang Panginoon. So, there is a battle. Know your battle. Second, ito ang pinakamaganda. The winning strategy. Gusto mong maunawaan kung paano ka mananalo sa laban na ito? First, ang una mong dapat gawin in the battle, don't run. Face the challenge. Huwag kang tatakbo. Kasi habang tumatakbo ka, sunod siya ng sunod sa'yo. Sabi nga nung iba, palay daw ang lumalapit eh. Kaya dapat tukain. Hindi tumakbo, pero tinuka. Iba yung klase po yan, mga kapatid. Ngayon, pangalawa, huwag mo pong tatakbuhan. Tingnan po natin. Una, Exodus 17 verse 9. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Anong ibig sabihin yan?
In the face of a battle, Moses took his ground and prepared for the war. Hinarap niya ang laban. Hindi siya tatakbo sapagkat ang laban dapat hinaharap. He gave order to Joshua to select some of the men to fight. At inutusan din niya si Joshua. Pumili ka ng lalaban sa atin. This is the first armies of Israel. Wala silang training. Wala silang ginawang mga army. Sila po ay naglalakbay lang. It means if you run to that battles running away from the challenge is the same as defeat. Kapag tumakbo ka, ibig sabihin nun, talunan ka na. Kaya ang sagot ay labanan mo siya ng harapan. Amen? Sabayan mo siya. At sa pagsabay mo, maunawaan nyo ngayong umagang ito kung ano ang dapat meron ka habang humaharap ka sa laban. Anong ginawa nila? Plan and prepare to counter challenges is the best. Kailangan pagplanuhan mo, maging prepare ka to counter. And the best defense is offense. Ang pinaka the best na offense na depensa mo ay yung maka-offense ka sa laban po na ito. Huwag puro depensa. Dapat may opensa ka. At mamaya malalaman mo kung anong dapat mong gamitin sa laban mo. Amen? We can't run from all troubles. Hindi tayo makakatakbo dyan. And problems. Once you run, troubles and problems will follow you until you collapse and surrender. Kasi habang takbo ka ng takbo, mapapagod ka. Huwag ka nang tumakbo, harapin mo na siya. At sa umagang ito, sa pagharap mo, ito pakinggan mo. We need to take the stand and fight back, and the devil will run. Habang nung panahong nagpapahabol ka, takbo ka ng takbo, lalo kang napapagod. Pero nung hinarap mo siya at hindi ka na tumakbo, ito ang dapat mong gamitin. James 4:7. Therefore, submit to God. Magpasakop ka sa Diyos. Resist the devil, and he will flee from you. Yun lang pala ang sikreto. Magpasakop ka. Pag sinabing magpasakop ka, isurrender mo fully ang buhay mo sa Diyos at sigurado kapag nag-resist ka kay Satanas, siya'y tatakbo sa'yo. Amen? Amen. Second, go to battles with God on your sides. Ito na yung sikreto para manalo ka. Kapag humaharap ka, hindi ka humaharap ng nag-iisa. Humaharap ka na kasama mo ang pinakamakapangyarihang Diyos na pinaglilingkuran mo. Hindi lang siya basta nakatayo sa likod mo, lumalaban siya sa'yo. Hallelujah. Tingnan niyo po Exodus chapter 17 verse 9. Sabi diyan, sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Anong ginawa nila dito? Kasama nila Moses ang Diyos. Bakit? Because of the staff or the tungkod. Anong sabi diyan? The staff in the hand of Moses is the symbol of God's presence, power, and protection. Hindi lumaban sila Moses nang wala ang Diyos sa buhay nila. Ang problema sa atin, kaya ko to. Itong labang ito, kaya ko to. Hindi ko na kailangan ng sino man tao. Anong ginawa nila? He will not allow ang Diyos natin, mga kapatid, He will not allow His people to be defeated. Once na nagpasakop ka at nagpasama ka sa laban mo. Lahat ng sinasamahan ng Diyos, pinagtatagumpay ng Diyos. Lahat ng isinusuko sa buhay niya sa Diyos, lahat pinagtatagumpay ng Panginoon. And take note sa pakikipaglaban sa mga laban ng buhay. Kailangan nating itaas ang Diyos
para makita ng lahat na kasama natin siya sa buhay natin. Jehovah Nissi is with us. Hallelujah! Palapakan mo ang Panginoon. Jehovah Nissi is with us. In your battle, Jehovah Nissi is with us. Sabi mo sa katabi mo, Jehovah Nissi is with you. Is with you. Is with me. And is with us. Ang Diyos natin na tagapagtagumpay ay sumasa atin, mga kapatid. He is our defender, our deliverer. In Him there is no defeat, brothers and sisters. Because His name is Jehovah Nissi, ang ating tagumpay. Pangatlo, never fight battles alone. Huwag kang lalaban. Una, alam mong kasama mo ang Diyos. Pero si Moses, mayroon pang ibang kasama sa battle nila. Tingnan natin, 17 verse 10. Sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Sino kasama? Si Aaron at si Hur. Kaya kung akala mo sa labang ito, pwede kang makipaglaban na nagis. Yes, pwede. Pero most of the time, kapag may kasama ka pa na mga lingkod ng Diyos, mas tagumpay ang laban. Mas tagumpay ang laban na ibibigay sa atin ng Diyos. Moses did not fight the battle all by himself, brothers and sisters. He had good people around him. Sino yon? Joshua, the general. Sino pa? Aaron and Hur, his faithful supporters. May kasama siya sa laban ng buhay na ito. Amen. One of the worst ways in fighting the battles of life is fighting it all by yourself. Yan ang nakakatakot na laban. Yung nakikipaglaban ka ng ayan, nakita niyo ba yung picture? Pinagsusuntok siya. Wala siyang kalaban-laban without help from good people. Nakaranas na ba kayo na sinugod ka ng marami tapos nag-iisa ka? Ay halos talagang ginawa mo, itinago mo na lang yung mukha mo para walang black eye na makakita sa'yo. Amen? Pero paglaban ng buhay, mga kapatid, hindi masamang meron kang kasama sa pakikipaglabang ito. Your supporters, dapat meron. Anong sabi ng mga ngaral, Kapitulo 4, talatang 12? Madali kang matalo kung nag-iisa ka. Amen? Kaya huwag mo sabihin na hindi ko sila kailangan. Dito lang ako sa bahay. Kasama ko naman ng Diyos. Nagkakamali ka. Pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may 3 pilipit na hibla, mahirap itong malagot. So in our fight, don't fight alone. Dapat isipin mo, may brothers and sisters ka, bukod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. And pang-apat, seek and welcome support. Hanapin mo kung sino yung lalaban para sa'yo. At i-welcome mo rin yung pwedeng makatulong mo sa laban ng buhay na ito. Bakit? Siguradong mapapagod ka kapag ikaw ay nakikipaglabag mag-isa. Tingnan nyo kung ano nangyari kay Moses. In verse 12, ang sabi diyan, nangawit na si Moses. Nangawit. Napagod. Kapatid, ilang beses ka nang napagod na akala mo kaya mong mag-isa. Kapag napapagod ka, there is only a call. At sabihin mo, Brother Dennis, hindi ko na po kaya. Sister Quincy, hindi ko na po kaya. Pastor, hindi ko na po kaya. Your battle is not alone. May brothers and sisters ka na po pwedeng mag-pray sa'yo
pwedeng mag-encourage sa'yo, pwedeng mag-alalay sa'yo upang itayo ka't palakasin kang muli sa labag ito. Hindi ka nag-iisa. We have a lot of brothers and sisters that the Lord will give you. Just open your hand, open your heart, and seek that supporters that will help you to fight your battles. Alam niyo ako, hindi ko sinasarili ang laban. Yan, kalamin nila Brother June. Pagtatawag ako, si Brother June tatawag din sa akin niya, magugulat ako, uy, unexpected call. At sasabihin niya, bro, ganito, ganito, ganito. Ako rin. Minsan si Brother Lito tatawag sa akin, bro, minsan ako tatawag, there is a support in within you. At kapag medyo mabigat-bigat, Pastor, kailangan ko ito. Isipin mo ngayon, sino yung sumusuport sa'yo? Hindi ka nag-iisa sa labag ito. Ang kailangan mo lang, i-welcome mo sila, hanapin mo sila, at tawagan mo sila. And you will feel that you are strong again. No one is all invincible, brothers and sisters. Lahat tayo may kahinaan, lahat tayo napapagod, lahat po tayo ay nangihina. Not even Moses, we are not invincible, brothers and sisters. There will be times you will feel weak, like Moses did, brothers and sisters. Makakaramdam ka, baka nga ngayon nararamdaman mo na yung pagod na yan. Baka nga nararamdaman mo na yung panghihina na yan. Ang kailangan mo lang, brothers, can you please pray for me? Sister, bro leader, pastor, can you please pray for me? Can you please help me to do my plan and my decision kung ano ang tama? Tumawag ka. Ang laban ay hindi alone. Hallelujah. Lahat ng gusto'y alone. Lahat po sila nawala na sa iglesia. Pero yung gustong merong supporters at merong kaalalay, lahat sila'y nananatili. Tingnan mo yung katabi mo. They are still here because of the supports of brothers and sisters. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Lumalakas ka sa kanila. Tumitibay ka because of them. So be humble and gracious to accept assistance from people around you. Especially those on God's side, brothers and sisters. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ang ibinigay sa'yo ng Diyos. Naaalalay sa'yo. Lunukin mo na yung pride mo o itapon mo na yung pride mo. Ang kailangan mo ay tulong ng bawat isa sa atin. On the other hand, brothers and sisters, be an Aaron or Hur to your friends when they have needs in fighting battles. I-offer mo yung sarili mo. Brother, sister, parang ramdam kong nanglalambot ka't nangihina na sa pananampalataya. Andito ako. Pwede kong ialalay ang kamay ko sa'yo. Amen? Lend them support. Stand by them. Use whatever resources is available to you. Such as a rock. So Moses could sit, hold their hands, and lift their heads high when they are feeling weak. Offer. Brothers and sisters, be a team to someone and win the battle. Brothers and sisters, magtulungan tayo at wag nating pagtulungan. Yan ang problema eh. Hindi pagtulong ang ini-offer natin, pinagtutulungan natin eh. Ano ibig sabihin ng pinagtutulungan? Kasi ikaw. Kasi ikaw. Lahat ng nakaturo na yung daliri sa kanya, kasi ikaw. Ang dapat iangat mo, hindi mo duruin. Hello? Kasi kapag dinuduro mo para ang dating lahat sa'yo, tama. There are times na manghihina ka rin at kailangan mo ng tulong. Amen?
So that is the strategy para tayo ay manalo sa laban. At ang pangatlo, panghuli, after you have won, then what? Patapos mong manalo sa laban, alam mo namang may kasunod uling laban. Hello? Amen? Alam mo na hindi isa lang ang laban. Hanggat buhay ka, hanggat hindi bumabalik ang Panginoon, there is always a battle. So ang unang dapat mong gawin, continue to walk to God. Huwag kang lalakad na nag-iisa. Lumakad ka patungo sa Panginoon. Anong sabi ng verse 14? Sabi diyan, sinabi ni Yahweh kay Moses, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang mga Amalekita. Ano ibig sabihin yan? Remember, you will have more battles. Lagi mong tatandaan, marami pang battles. Nasasalungain ka. After this one, you will need God down the road. Hindi po pwede. Never think, brothers and sisters, you are safe now and you don't need God anymore. Para kang si Superman yan. Si Superman nga, mayroong kahinaan, kryptonite. Kailangan pa rin niya ang Diyos. Kailangan pa rin natin ang Diyos. So, don't walk alone. Sumama ka at tumungo ka sa Panginoon. Pangalawa, tell others what God has done. Sabihin mo yung kabutihan. Pagkatapos mong manalo, ipagpatotoo mo. Ikwento mo ang kabutihan ng Diyos na nangyari sa'yo. Why? We need to witness to others what God has done in our lives. Bakit? About His power and His love, about His guiding hand and His leadership in our lives. Lagi mong tatandaan, kapag itinataas mo ang pangalan ng Panginoon, lalong natutuwa ang Diyos at lalo mong nararamdaman ang pagsama ng Panginoon sa buhay mo. Your testimony may encourage others, brothers and sisters, to seek God when they are in time of battles. Yung palang patotoo mo, makakatulong sa buhay niya, sa pinaglalabanan niya sa buhay mo. And your testimony will be an inspiration to every one of us. And thirdly, be devoted and dedicated to God. Yan ang pinakamaganda. Pagkatapos mo ng panalo, pagkatapos mo ng pagbawagi sa laban, you need to be devoted pa rin and you need to be dedicated pa rin sa ating Panginoon. Why? Kasi alam mo na nasa Diyos lang, na kay Jehovah Nisi lang ang tagumpay. Anong sabi ng verse 15? Gumawa si Moses ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon ng aking bandila ng tagumpay. He's our Jehovah Nisi. Continue to be devoted to Him and serve Him diligently the rest of your life, brothers and sisters. Amen. Because Jehovah Nisi is with you. Jehovah Nisi, the Lord is my banner of victory. Hallelujah. Lagi mong tatandaan yan. Pagkatapos ng laban, laging mong tatandaan, may kasunod pa uling laban. At laban, at laban, at laban. Hanggang sa dulo mong hininga, may laban at laban at laban ka pa rin. Ano makikita natin mga brothers and sisters sa ating napag-aralan ngayong umagang ito? Kung makikita natin, ang kauna-unahan nating dapat gawin bilang isang lumalaban sa buhay na ito. First, we need to be prepared for battles. Lagi natin tatandaan yan, anytime they will come a battle. Laging may battle na darating. So anong ibig sabihin nun? Don't feel bad, brothers and sisters. When things suddenly happen that may drag you down the drain. Evil is everywhere and bad thing could happen anytime, anywhere. Kaya ang dapat mong gawin, be prepared. Alamin mo, maghanda ka sa labang ito. At siyempre yung pangalawa na dapat nating gawin, always seek God and
Be prepared. And second, you need to seek God. Saan? For His help. Si Jehovah Nisi na andyan lang. And all you need to do is to ask God's help. Don't fight your battle all by yourself, brothers and sisters. Ask God to fight it for you because He has overcome the world. Meron tayong example na napagtagumpayan ang mundo. Anong sabi ng John 16:33? These things I have spoken to you, that in me, through Jesus, you may have peace. In the world, you will have tribulation. But be a good cheer. I have overcome the world. I have overcome the world. Meron tayong example na nagtagumpay sa mundong ito. So, second, seek God for help. And the third, have Jesus as Jehovah Nisi of your life. Si Jehovah Nisi ang dapat lagi mong kasama. Don't live your life alone to face all kinds of challenges and battles. Why? Because Jesus wants to walk with you. Jehovah Nisi is with you. He can and will help you to tackle all things in your life and bring you victory because Jehovah Nisi is with you. Jehovah Nisi, the Lord is my banner of victory, is with you. Hallelujah! Isigaw nga natin, Jehovah Nisi! Jehovah Nisi! Jehovah Nisi, itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Pwede bang tayong lahat ay tumayo, mga kapatid? Hallelujah, itaas natin ang pangalan ni Jehovah Nisi. Jehovah Nisi, hallelujah, glory to Jesus. Palapakan natin ang Panginoon, glory, glory to Jesus. Jehovah Nisi is with you. Jehovah Nisi is with you. The Lord, our banner of victory, is with you, and you will be a winner. You have a victory in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Let us proclaim the name of Jesus. Hallelujah. Jehovah Nisi. Jehovah Nisi. We acknowledge Thy presence in this place, O God. We acknowledge that You are here in us. We acknowledge that You are with us in our battles, Lord. We acknowledge that we are not alone in our battles, Lord. We acknowledge Your help in our life, Lord.